Okay mga idol, back to the issue tayo mga idol. Banggaang Presidente Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ito na mga idol, nandito na tayo ngayon sa punto ng ating panahon ngayon sa ating bansa mga idol kung saan ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Vice Presidente Sara Duterte ay mayroong matinding hidwaan, may matinding banggaan mga idol. But before that mga idol, kung bago ka sa ating YouTube channel mga idol, makikisuyo naman po ako, paki-subscribe naman po diyan at paki-hit na rin po ng notification bell mga idol para kayo po ay ma-notify sa lahat po ng mga videos na ating ina-upload dito sa ating YouTube channel mga idol. Mga idol, ating tandaan na pagkatapos ng EDSA 1, pagkatapos ng EDSA Revolution 1 mga idol, matagal mga idol bago nakabalik ang mga Marcos dyan sa Malacanang mga idol. Ilang dekada ang hinintay mga idol bago sila makabalik dyan sa Malacanang mga idol. But we know the fact mga idol na they are still holding a position in government mga idol doon sa kanilang local governments mga idol, sa kanilang lugar mga idol. Now, here comes mga idol, dumating ang 2000 presidential election which is tumakbo nga si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga idol, ang ama ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte mga idol. Ang kanyang running mate during that time mga idol, alam naman natin na si ngayon, present natin, Pangulong Bongbong Marcos mga idol. But unfortunately mga idol, natalo po si Pangulong Bongbong ngayon natin mga idol. Natalo po ni dating Vice Presidente Leni Robredo mga idol. Now, to make this story short mga idol, naghintay ulit ng 6 years mga idol bago ulit nakatakbo si ngayon natin Pangulong Bongbong Marcos mga idol. But before that mga idol, may isa pa palang mahalagang pangyayari na naganap sa panahon ng pagpangulo ng ating dating Pangulong Duterte mga idol, no? Rodrigo Roa Duterte mga idol. Ito yung panahon kung saan ipinalipat ni Pangulong Duterte mga idol ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. mga idol doon sa libingan ng mga bayani. Which is inalmahan ng mga kalaban sa politika ng Marcoses mga idol at ng mga Dutertes mga idol. Yan ay isang pangyayari bukod doon sa drug on war ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga idol. Yan ay isang pangyayari din sa panahon ng pagpangulo ni Pangulong Rodrigo Duterte mga idol. Now, dumating ang 2022 mga idol election. Ito na, nagtandem ulit mga idol. Pero baliktad, inverted na mga idol. Ang tumakbong pagka-presidente, alam naman natin yan, ay ating ngayong presidente, Bongbong Marcos Jr. mga idol, at ang kanyang Vice Presidente mga idol ay si ngayong Vice President natin, Sara Duterte mga idol, na Leni Robredo naman tuloy. Silang dalawa mga idol, naalala natin yan, no? Priskong pa yan sa ating isipan. Unit team mga idol, unit team ha? Di ba? Yan ang battle cry ng grupo, unit team mga idol. Now ngayon mga idol, ito na ang nangyayari. Okay, nanalo. Landslide mga idol. Walang panama ang mga dilawan during that time. Ubos talaga. Landslide talaga mga idol. Panalong panalo. Now ito na mga idol. Recently lang mga idol, nagkaroon ng press-con si dating Pangulong Rodrigo Duterte mga idol sa Davao. At doon sa press-con na yung mga idol, tinawag niyang weak president si ngayong Pangulo natin Bongbong Marcos mga idol. Doon nagsimula ang maasim na relasyon ng mga Dutertes at saka Marcoses mga idol, no?
Pero kung meron kayong ibang meron kayong ibang information, pero kasi pakiramdam ko hindi lang doon nagsimula ang kanilang hidwaan, ang pag-asim ng kanilang relationship mga idol. Dahil merong haka-haka mga idol na sabi pa nga ng mga ibang political analyst mga idol, ibang mga political commentator, ang pagposisyon daw ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon dyan sa Malacanang, ito yung tinatawag nating hold position lang mga idol. Kumbaga, dyan ka muna, ilalagay ka namin dyan, pero ang usapan natin, ang susunod ay itong si ha? Oh, yan ang usapan natin. Pero may lumabas kasi mga idol na haka-haka na hindi pala pagdating ng presidential election sa susunod ay hindi si Vice Presidente ang i-endorso ng ating presidente mga idol, kundi ang kanyang pinsan si Romualdez mga idol. Mayroon pang ang haka-haka na si si Idol Rapi Tulfo mga idol. Pero hindi natin alam, hindi pa sure yan mga idol ha. Hindi, wala tayong source mga idol na chismis lang po yan mga idol. Tapos ito na mga idol. Now nasundan yan mga idol ng pag-resign ni Vice Presidente mga idol sa kanyang paghawak mga idol, sa kanyang pagrinda mga idol sa DepEd mga idol. Nag-resign siya mga idol. At doon na mga idol nagsimula na ang batuhan ng mga isyu. Sinisilip mga idol kung paano niya ginamit yung mga fans niya mga idol, yung mga questionable daw mga idol. Hindi na tayo magda-dive in doon. Basta yan ang pinaka-context niya mga idol. At ganon din ang Office of the Vice President mga idol. So may silip din doon sa mga pirang ginagastos ng ating presidente. Ayan na, batuhan ng isyu. Umabot na sa sukdulan mga idol. Sino bang nag-aakala mga idol na ang dating unit team ay magiging bungkag team pala ngayon mga idol? Bungkag team sa amin sa Bisaya kasi bungkag, ibig sabihin nagkahiwalay mga idol. Anyari? Nawala na yung unit team mga idol. Now, ito na yung sinasabi natin mga idol. Ito ay isang katotohanan dito sa politika sa ating bansa mga idol. Na ang politika natin dito sa ating bansa ay wala kang permanenteng kaibigan at wala ka ring permanenteng kaaway mga idol. Laging may pagbabago dyan. Kaibigan mo ngayon, magising ka lang ng isang araw, kaaway mo na siya mga idol. Yan ang nangyari sa unit team mga idol. Hindi natin alam, baka natuwa din yung mga kalaban natin, mga dilawan. Dahil sa nangyari ngayon sa unit team mga idol, no. Disclaimer lang mga idol ha, wala tayong pinapanigan dito, no. Ang ating pananaw dito mga idol ay pananaw lang ito ng isang simpleng mamamayang Pilipino mga idol. Mababang mamamayang Pilipino mga idol. Now, ito na ngayon ang tanong mga idol. Ano ang magiging implikasyon nito? Ano ang magiging dulot nito sa atin ngayon bilang isang simple at mababang mamamayang Pilipino? Busy naman sila ngayon mga idol. Ang Congress busy, hearing dito, hearing doon, hearing kung saan-saan. Subpina dito, subpina doon, subpina kung kanino-kanino man. Wala na mga idol, nakalimutan na ang kapakanan ng taong bayan. Recently lang mga idol pinadisbar si Vice President Sara Duterte mga idol. Ang Dutertes naman mga idol, right now mga idol, nagtatawag po sila mga idol ng EDSA Revolution or People's Power mga idol. Pabagsakin daw ang pamahalaan natin mga idol. Kaninang umaga, nadaanan ko pa dyan sa may EDSA Shrine mga idol, no. Nandoon yung mga tao, madaling araw, mga 5:00 ng madaling araw mga idol, natutulog yung ibang mga tao doon sa gilid-gilid lang. Nandoon pa, hanggang ngayon mga idol, nandoon pa rin sila. Now, ang maidudulot nito sa atin mga idol, hindi talaga maganda. Bilang isang simpleng mamamayang Pilipino mga idol na walang kinikilingan, wala talaga itong magandang maidudulot sa atin. Dahil imbis na busy sila mga idol
sa paggawa ng mga batas or pagtingin sa mga pangangailangan ng mga madlang people, madlang mamamayan, madlang people naman, wala na, busy na sa kanilang mga political agendas, mga idol. Naisip ko nga, mga idol, what if kaya kung tanggalan ito ng tanggalan ng mga fans, kung ano yung mga fans diyan. Tanggalan yung mga bibigay sa kanila lang talaga yung sahod lang nila. Magkandara pa kaya yan, magpatayan pa kaya yung mga yan sa pagtakbo para lang magserbisyo sa taong bayan. I doubt, mga idol, na hindi. Kasi naalala ko, mga idol, yung tatay ko, may edad-edad na kasi yung tatay ko. Naikwento niya sa akin noon, mga idol. Sabi niya, noon daw, walang barangay captain sa barangay. Ang tawag daw doon, mga idol, dati, ang namumuno sa barangay is tenyente, mga idol. Walang sahod yun, mga idol, ha? Kung may mga bisita ka pa, pakainin mo yun. Sarili mong bulsa, mga idol. Kung magpista, ganun din. Magpakain ka, mga idol, sa probinsya. Kasi sa amin sa probinsya, pag may pista, magpapakain yung mga barangay officials, mga idol. Walang sahod yun, mga idol, ha? Kundi sarili mo talagang bulsa, mga idol. Sarili mong sikap. Kaya pagka i-appoint ka daw na mayor man ang mag-a-appoint ng tawag nito, tenyente, yung iba ayaw kasi wala namang kita dyan eh. Pero ngayon, mga idol, ha, nag-aaway na kahit sa kapitan lang, nag-aaway na. Kasi hindi naman natin may kaila, mga idol, kasi kapag nandyan ka sa politika, nandyan yung pera at nandyan yung kapangyarihan, mga idol. Aminin man natin o hindi, yan ang katotohanan, mga lods. Kaya tayo, mga idol, bilang isang simple at mababang mamamayang Pilipino, mga idol, i-encourage natin ang bawat isa na magiging mapagmasid tayo ngayon, mga idol, sa pangyayari sa ating bansa. Magiging masuri tayo, mga idol, sa mga napapanood nating mga videos at magiging masuri tayo, mga idol, sa mga taong ating nakakausap. Lalo na ngayon sa social media, mga idol, hindi natin may kaila, mga idol, na meron ding mga vlogger, mga idol, na alam nyo na. Hindi na natin bangkitin, mga idol, ha. Sana ang katotohanan, mga idol, ang mamamayani, mga idol, sa panahong ito. Maging mapagmasid tayo, mga idol, sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa, mga idol. So hanggang dyan lang muna tayo ngayon. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa ating videos ngayon. At mga idol, makikisoyo ako ulit sa pag-subscribe dyan at paki-hit na rin ng notification bell, mga idol, para ma-notify po kayo sa ating mga susunod pang mga videos.